Abraham, kinausap niyang mabuti yung kanyang asawa. Kasi dahil sa story na kinukwento niya, sabi niya, mahal kong asawa ang tawag natin. So, parang kinukwento lang niya, ako'y pupunta sa isang malayong lugar. Sabi niya, ngunit bago ako pupunta ron, kailangan natin mag-usap ng mabuti. Sabi niya, mahal kong asawa. Pagpunta ko sa ibang lugar, sabi niya, yung ating mga anak alagaan mong mabuti. At sabi niya, yung pagdating yung pangangailangan ninyo, ay ikaw nang bahalang umalis. Sabi niya. Ngunit, sabi niya, kung ikaw mahal kong asawa, kung nandun ako sa ibang lugar, at alam mo kung ikaw ay pinapabayaan mo yung mga anak natin, naglalabas ka ng iba't ibang lalaki o kung sino-sino, sabi niya, at ikaw ay nagdadamit ng hindi maganda, sabi niya, pagbabalik ko, hindi divorce kita. Kaya sabi niya, yung divorce. Ngayon, yung wife, konti lang naman si Brother dito na. Yung wife, sabi niya kay Brother Branham, hinilay pa nga niya yung necktie ni Brother Branham. Sabi niya, mahal kong asawang lalaki. Sabi niya, kung ikaw ay nasa ibang lugar, at alam kong meron kang ginagawa doon, pero kung mabalitaan kung naglalabas ka rin ng kusin-kusinong babae, hinila pa nga niya yung necktie. Sabi niya, pagpalit mo, i-divorce kita. So, ibig sabihin, yung husband at yung wife, meron na silang tibanan bago silang, kung sakali man silang maghiwalay. Ibig sabihin, yung submitting, dadagdagan ko lang ito. Nung lalaki at babae ay pinagtibayan. Kaya nga, yung tinapik niya yung marriage and divorce. So, yan yung term ni Brother Branham. So, ibig sabihin, iwanan pa niya yung kanyang asawa. I do believe yung asawa ni Brother Branham, di-divorce yan. Diba? At hindi naman niya siguro sasabihin ng ganun kung ito'y unbelievers. So, ganun din yung babae. So, parang sabihin, meron silang tipanan na pinag-usapang matibay. So, yan lang po yung dagdag ko. Supporta ko sa sinasabi niyan. So, yan yung term ni Brother Branham sa kasal na devotion. Version to ng kay Brother Ben Howard. Ako yung representative. Sa teaching ni Brother Ben Howard, ang babae at saka lalaki is equal. Okay, medyo kayo ba yan, ano? Equal. Pero, sa reality, alam natin na may salitang headship. At walang iba kundi si Adam. Yung time na siya ay ginawa ng Diyos, nag-iisa pa lang, that's headship. So, by product yung babae na nilabas si Eva from Adam. Ngayon, nung nilabas, ito na ngayon, nandun sila sa Garden of Eden. Doon sa Garden of Eden, wala pa yung rule. Wala dun yung word na submit to your husband. Wala. Kailan pumasok yung rule? No, kailan na ipatupad yung headship? Nang matapos na magkasala si Eva, dahil ngayon, alam na natin yan, no? At sinabi ng Diyos kay Eva, sa Genesis chapter 3, verse 16, sinumpa siya, hindi ba? Kasabay ng pagsumpa doon sa kanya, sinabi ng Diyos, magpapasakop ka sa iyong asawa. Okay? So, doon nangyari yung rule na pinatupad yung headship. Kinailangan ito pa rin ng headship kasi may nagawa yung babae. Nakamalian. I'm talking about Eve. So, pag binasa natin Genesis chapter 3, verse 18, nakalagay yan doon, na magpapasakop ka sa iyong asawang lalaki. So, from the rest of the life ni Eve, ginawa niya yun. Kasi kung hindi magagawa ni Eve kung magpasakop sa kanyang asawang lalaki, tatama sa kanya ang kamatayan. Okay? So, nangyari talaga, of the rest of life ni Eve, ginawa niya yung pagpapasakop. Pag-submit. Totally submit. Based on repentance niya. Now, ibahin ko ng konti. So may oras pa naman eh. Now, sa panahon ng Old Testament,
dahil sa ginawa ni Eva kasalanan, bumaba ang karakter ng babae. Okay, i-backtrack ulit sa panahon ng Eden. Ulitin ko, sa panahon ng Eden, ang lalaki at babae, equal ng kalagayan. Pero alam natin na may headship doon. Hindi kinakailangan ng headship kasi walang kamalian. Okay? That's perfect condition. So, original na creation ng Diyos, lalaki at babae, it's equal. Tama ba? Sabi ni Kristo. Lahat tayo, pagdating ng araw, we receive glorified body, wala nang headship dyan. So, yun ang pattern. Now, balik ko sa nagkasala na, under the fall of men. Nung under the fall of men, dahil sa ginawa ni Eva, bumaba ang karakter ng babae. Excuse me lang sa term, may gamitin ko. Kaya sa panahon ng Old Testament, ang lalaki nag-aasawa ng ilan? 700 si Haring Solomon. 300 yung kanyang concubines. Ilan? 1,000. Nagkasala. Sinabi ba doon, direct sa Bible, na si Solomon nagkasala dahil doon? Wow. Si David, ilan ang asawa? Ang dami rin. Sa Old Testament, walang magawa ang babae kapag pinili ng isang lalaki at ginusto siya. At masakit pa rin, sa Old Testament, binibili. Bakit nangyari yun? Kasi nga dahil may nagawa si Eva, na ibaba niya ang karakter ng babae. Okay? Pero, hindi yun kasi ang original na pagkalalang ng Diyos sa babae. Anong ginawa ng Panginoon? Bumula siya sa isang propetang si Isaias. Mayroon pa. Ngayon, nagsabi ng propetang si Isaias, ginamit ng Diyos ang bibig ni Isaias, nagbukas siya ng salita. Sabi, behold, a virgin shall conceive. Ayan. Yung salitang a virgin shall conceive, ibig sabihin, ibabalik ng Diyos ang original condition ng babae from the inside of Eden. Okay? Kasi after the fall, bumaba ang karakter ng babae, talagang wala silang magawa, kundi itali sila sa haligi ng bahay nila. Ang command talaga na matindi sa panahon ng Old Testament, hindi sila pwedeng hindi isusunod sa lalaki. Kaya ganun sa Old Testament walang magawa. So, it means to say, yung kay Brother Branham at the rest is Old Testament type. Okay? Now, nang sabi ng Diyos sa bibig ni Propeta Isaiah, behold, the virgin shall conceive. Diba? Isang babae maglilihim na isang bagay na kanyang dadali na isang banal na bagay. And he was called Emmanuel. Sino yung babae na yan? Kaya nang marinig nila sa propeta ni Isaiah yan, ang mababae sa panahon na yun, walang iba kundi silipin ng tiyan. So, ibig sabihin, in other words, nang sinabi ng Diyos ito, may isang babae na magdadala ng isang banal na bagay. Ibig sabihin niyan, isasauli ng Diyos ang kondisyon ng babae dun sa masimulan. Okay? So, nangyari yun, at ang babae tinukoy sa katuparan ay walang iba kundi si Virgin Mary. Nang siya kinausap na kami at sinabi, ikaw ay magdadala ng isang bata at ang tatawagin pangalan niya, natin yun, Panginoon Jesus. So, yung time na nag-conceive si Mary, at yun ay si Jesus Christ, nang ipinanganak ang bata, in other words, ang babae ay naisauli na. Okay, nasusundan nyo? Naisauli na ang kalagayan ng babae. Kaya sa panahon ng New Testament, ang sabi ni Pablo, kung ikaw ay isang ministro na nais magpagamit sa Panginoon, binigyan ng requirements. Ano sabi? A husband of one. So, ibig sabihin, na ibalik na sa pamamagitan ni Maria. Kung may ebang nagbagsak na karakter ng babae, may isang Mariang nagtaas ng karakter ng babae. So, ibig sabihin, tapos na yung sumpa. Pero, sa iglesia natin ito, alam nyo, sa iglesia natin, we are in all common. Tama? Parehas na. Kaya lang, hindi pa rin nawawala yung submission of the authority.
Yan ay kinakailangan lang palitawin at i-remind kapag hindi sumusunod yung mga asawa. Okay? Pero, kung ang asawa naman gumagawa sa lahat ng bagay, hindi kailangan yun. Ama? Pero dahil wala na akong oras, tukunan ko. Amen.